Ngayon, pag-aralan natin ang pangalawa sa measures of central tendency, which is median for group data. Dito, makikita natin na merong marks, na merong 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, at 80 to 100. At dito naman sa pangalawa is number of students na 6, 20, 37, 10, at 7. Ngayon, kunin natin ang kanyang CF. Lipat mo dito yung 6. 6 plus 20 is 26. 26 plus 37 is 63. 63 plus 10 is 73. At 73 plus 7 is 80. Ngayon, kunin natin ang kanyang median class. Dahil napaggigitnaan tong 63 sa kanilang lahat, therefore, ang ating median class is 63. Ito. Itong 40 to 60, 37, at 63 ang ating median class. Tapos, ang ating CF is 26. Yan. Ngayon, magsisolve na tayo. Ito ang ating formula. Ngayon, sa nakuha tong 40.5, dito po sa 20 to 40, kukunin po natin yung 40 at dadagdagan natin ng 0.5. Kaya naging 40.5. Plus, 80 po yung huling-huli po ng ating CF. Divided by 2, 26 and 37 po. Itong pangalawa, dito po sa number of students na nakabilang sa median, kaya po nakuha natin itong 37 times 20, which is itong katabi po ng ating CF na 26 is 20. Ngayon, breakdown po ang 40.5 and 40 kasi po ang kalahati ng 80 is 40. Minus 26 divided by 37 times 20. Ngayon po, bring down po ulit ang 40.5 plus 14. Kasi po, 40 minus 26 is 14. Kaya po natin nakuha yung 14. Divided by 37 times 20. Ngayon po, ulitin natin ang 40.5 plus 280 na po. Nakuha po natin yung 280 kasi 14 divided by 14 times 20 is 280. Kaya po natin nakuha ang 280. 280 divided by 37. Ngayon, copy lang po natin ulit si 40.5 plus 7.57. Saan po nakuha yung 7.57? Yung 280 po, dinivide sa 37 at ang nakuha is 7.57. Naka-round off na po. Therefore, ang ating sagot is 48.07. Nakuha po ang 48.07 kapag inad ang 40.5 plus 7.57.